ang galing, ligtas ako ni Lord. Ganun pala yun. Welcome to GFCS Church. My name is Erica and mga nasa online and on-site dyan, masaya ako na makasama kayo. Before service starts, reminder lang po, let's remove all our distraction and focus on the Lord. Na nasa online dyan, please follow our social media pages, like and share sa mga friends and family nyo, at sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. And now, let's prepare our hearts para magpuri sa Panginoon, Lord Jesus! Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Let's all stand up as we worship our God. Excited na po tayo magpuri sa Panginoon? Handa na po tayo magpuri sa Panginoon? Let's all stand up po. Sa mga nasa online, sa mga nasa on-site, sama-sama po tayong puri ang ating Diyos na makapangyarihan at punong-puno ng biyaya. Hallelujah. And sinabi po sa John chapter 14:6, Jesus is the way, He is the truth, and He is the life. Do you believe that? You can find life in Him. There is truth in Him, and He's the only way. As we worship you, Lord, be glorified in us. Oh, 1, 2, 3, 4. We worship you, God. Praise your name. Come on, let's sing our voice to Him. Lay my life down at your feet. The only one I need. Turn to you and you are always there. Thank you, Jesus. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Are you ready, church? Let's sing one way. One that I could live for. One way, Jesus, you're the only one. Once again, let's sing one way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way.
one way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could. One way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Come on, let's declare. He's the only way, the truth, and life. We say, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. Once again, let's declare, you're the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for. You know this song? You are the way, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, yeah, we live it all for you. For the last time, you are the way, Jesus. The truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, yeah, we live it all for you. You ready, church? We say one word. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Jesus, let's sing of the name of Jesus in this place. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you for saving us, Lord. Thank you for your grace. There is only one name that can save, that is Jesus. We sing Jesus, 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 just that name. Jesus, 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 just that name. Come on, let's lift it up. We sing Jesus, the only name that can save. Jesus, Jesus, just that name. For the last time, Jesus, 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 just that name. When I wake up, say, Now wake up in the land of glory, in the sense I will tell my story. There will be one day that I proclaim. You're the beautiful name. There will be one day that I proclaim. We sing la la la, we say la 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 la. Let's celebrate. La 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 la. We sing la la la, we say la 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 For the last time, let's sing his name. We see Jesus, Jesus. We believe in you. We put our faith in you. Just that name. Hallelujah, Jesus. All the glory, all the honor belongs to you. Buksan natin ating mga bibig. Palakpakan natin siya. Siya ay dakila
makapangyarihan at karapat-dapat na papuri. Hallelujah, Jesus. Wala kang katulad, Lord. Who else like you? There's no one. Allow us once again to give you everything that we have. Our voice, our soul, our whole heart. As we worship your name, be lifted up in this place, in our hearts, in our lives. Be glorified. Let's sing it up. I am an instrument of exaltation. I was born to lift the name above all names. You hear the melody of all creation. But there's a song of praise that only I can bring. Who else? Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? No one else, Lord. Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Infinite, God of the ages. Yet you chose to make my heart my dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of thanks that even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You're worthy, Lord. There is no one like you, God. Who was there? Awesome is the God. Jesus, be lifted up. Wanna see that? Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne. We sing holy, holy, just one who shed his blood to prove to us the Father's love. Let's be lifted up. Oh, we sing, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne. We sing holy, holy, righteous one, to prove to us the Father's love.
Sing on. One last time. Righteous one, to prove to us the Father's love. God believes in us. Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? No one like you. There is no one, Jesus. Oh, who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. No one else like you, none besides you, God. You're the God of all creation. We worship you, Lord. We worship your holy name. Hallelujah. Let's open up our mouths. Allow our spirit to sing. Oh, you deserve it all. You deserve it all, Jesus. Who else? 'Cause who else is worthy, God? Who else is worthy, God? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. We want to stay in your presence, Lord. Thank you for renewing our hearts, for setting us apart once again. Thank you, Lord. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing could. What a beautiful name it is. The name, nothing can compare to you, Lord. What a beautiful name. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing.
powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing. The name of Jesus. What is a powerful name? What is a wonderful name, Jesus Christ? Who else? Who else is worthy? Who else is worthy? What is his name? What is his name? Jesus, his name. Hallelujah. Thank you, Jesus. We honor you. We bless you, oh God. You are beautiful beyond descriptions. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are the perfecter of our faith. You are the way and the truth and the life, to live by faith, not by sight. Hallelujah. There is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. His name is Jesus. His name is Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Your name is powerful. Your name is healer. There is healing in your name. There is miracle in your name, Jesus. No one can fathom your sovereignty. You are the one and only God in our lives. That's why we are here today, to worship you, to honor you, to give glory in your name, Jesus. Hallelujah! Mula sa aming puso, O God, Ikaw ay aming parangalan. Ikaw po ang aming pasalamatan. Thank you, O Lord, for the whole month of May. Matapos na po ang 1 of May. Iningatan mo kami, Panginoon. Binigyan mo kami ng protection, guidance, healing sa lahat ng area ng aming buhay. Physically, spiritually, hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Words are not enough to say you. Thank you, Lord. But kami ngayon, nagkakaisa, nagkasama-sama, para ikaw ay purihin. Pasasalamatan ko lang, Lord, ang aming mga salita mula sa aming puso. Kaya nga kami, ready na ang aming puso sa oras pong ito, O God. Kung ano po ang first revelation, bigyan mo kami, Lord, ng wisdom na nagmumula sa iyo. Kung ano man ang pre-prepare ng aming Pastor Ronnie and Mami Winnie ngayong oras na ito, O Lord, tulungan mo kami, Holy Spirit, na maunawaan namin at maintindihan namin ang iyong mga salita na yan po nagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa buhay upang kami ay maging matatag sa aming pananampalataya because your word, our faith, comes from hearing the word of your Son, Jesus Christ. Our God, our Savior, our God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Samahan mo kami, Holy Spirit. Sa araw pong ito, ikaw ang aming altas, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Na walang imposible sa iyo ang lahat ng bagay. Pag ano man ang aming hinihingi sa oras pong ito, O God, kagalingan sa aming spirito, physical. Lahat ng mga tao na narito ngayon, O God, ay dumudulog sa iyo. To draw near to you and you also draw near to us. Palakasin mo ang aming panampalataya, O God.
Jesus, Lamb of God, Lamb of God, anointed one, was and is and needs to come. Seated on the throne above, holy, holy, righteous Lord, who shed his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ, once again to sing, Lamb of God, sing the Lamb of God, anointed one, was and is to come. On the throne above, holy, holy, righteous, and his blood to prove to us the Father's love. Jesus Christ believes in us. Who else? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Let's lift it up. Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Marapat-damat ka, Panginoon. Ikaw lamang ang tanging pasasalamatan, pupurihan, sasambahin at itataas sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Jesus! Thank you, Father God! We praise you! We glorify you! Be magnified in this place in Jesus' name! One way, Jesus. One way, Jesus. Amen. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Masaya ba kayong lahat? Are you blessed? Kayo ba'y nakangiti ngayon o nalulumbay, nalulungkot? Kayo ba'y nagugulumihanan? O nakatulala lang dahil walang pera? Iba-iba kasi reaction ng tao pag Sunday. Merong masaya, merong mga tulala lang, merong maingay, merong ayaw kumibo. Whatever your situation you are in right now, the issue of the day will remain the same. God is still in control. Amen. Ay mana kung kumihanan dahil walang pambayad, dahil katapos na nakayaramin, mga tinitingan, nakakaranta na. Ilang bulit na ba yung inaabot mo dahil ka na nakaligtas? Siguro pastor, simula rin nag-20 anos ako. Sayang-sayang na ako, bulit niya. Dahil na lang na ako. Pero nakakalipas naman. For the past 20 years, you've been experiencing the same scenario of your life. Nagkakala. Ibig sabihin, pinalaya ka nilo. Diba? Lalo mo na pasay sa problema.
Hindi mo naisip yun. Na lahat yung lumagpas. Hindi mo alam, lahat yun ay ordained. Known by God, foreseen by God. Because God is eternal. He is in the future, He is in your past, He is in your present. So this morning, I would like to calm your spirit, to pacify your heart from the trouble water you are undergoing right now. Manalangin mo tayo. Lord, tulungan po kami na maintindihan namin na ang buhay na ito ay hawak ninyo at kami po ay mapayapa. Hindi na iligalig na babalisa sa anong nangyayari sa aming mga buhay dahil yung lahat ay hawak ninyo. Kaya po kami nakatangantala dahil meron kami nilibigay na image. Nagpapakita ni Lord, piling namin na meron kami. Piling namin meron kami pero wala naman pala. Piling namin nilalang kami pero wala kami alam. That is the issue of the Lord, that we try to become the controller of our lives instead of entrusting Him what we cannot afford to handle. Lord, help us, Lord. You must understand me. You must the wisdom. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan na natin ang Panginoon. Share ko yung gospel last Sunday. Last two Sundays tama? Two Sundays. Nakita natin mga gentlemen of God. Palakpakan na natin mga nangyayari. Kuya Mike, Kuya Richard, Kuya Josh, Kuya Kazu, Kuya Luis, Kuya, sino pa mga kuya natin dito? Kuya Mashi, sino pa? June, Kyle, June. Talaga naman mga mighty warrior of God. When Jesus time, Christ told His people, His followers, He prioritized the main. I do not know why. Hindi naman siya genders or sexist. Meron na talagang tinawag ng Diyos para sa panawagan niya. So, gentlemen, press up for Jesus. Amen? Kasi tayo yung leaders eh. You are the leader. Whether you like it or not, when you got married, you are the leader of the family. Kaya lang, mas may mas mataas na po sa inyo. Sino siya? Hindi, mas mataas na po sa husband. Hindi nila alam, wala nakasakay. Alam ni Michael. Okay, let's all agree with the Word of God. Sabi ni Kuya Bu, doon daw sa heaven walang plexan. Ano yung plexan yung sabihin mo, Kuya Bu? What's the meaning of that? Yung ano. Ha? Iba yung flex na sinasabi mo? Yung, okay. Kami lang ni Kuya Bans nakakaalam ng flexan na ganun. Kasi nga, pagdating sa heaven, walang yabangan. Amen? May mayabang ba sa langit? May away ba doon? May intriga ba doon? May pataasan ba doon? Heaven is a perfect place wherein equality and unity, harmony and love prevails. Kaya maliwanag po ang Bible pagdating natin sa langit, pantay-pantay lahat. At pagpasok sa langit, isa lang ang daan. One way Jesus. At pagdating sa langit, isa lang ang access by faith, by grace through faith. Amen? Pag-usapan natin yan. Kasi merong gustong, it's really struck me, Brother Bu, yung shiner mong sa heaven walang plexan. Nakakatawa, no? Pero totoo yun. Pag-usapan natin. Amen? Dito sa lupa, pwede bang magmayabangan? Tapos sasabihin mo sa katabi mo, mas mayaman ako sa'yo. Mas maganda ako sa'yo. Mas matalino ako sa'yo. Ha? Dito sa lupa, marami yan eh. Maraming mga ganyanan dito eh. Payabangan eh. Tingnan natin sa heaven kung uubre yung mga ganyang style. Okay? Are you ready? Amen! O, exegete natin yung Word of God para himayin natin ang todo. Kasi pag hindi na yung paliwanag na mabuti, hindi maintindihan eh. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved, past tense, through faith. Okay?
This is the avenues of salvation. Ang Diyos, binigyan tayo ng biyaya, means kabutihang loob niya, kabaitan niya. Sa pamagitan ng pananampalataya mo sa kabaitan niya, nag-respond ka. Kaya kanya tinanggap. Okay. Maliwanag to, ha? Dahil ni isa man sa inyo, hindi deserve mapunta sa langit, siya na bumaba dito sa lupa para mamatay para sa atin. Kasi walang makarating doon dahil walang makasunod sa batas niya. Lahat nagkasala eh. Ang kabayaran ng kasalanan, mamamatay tayo sa impyerno. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tingnan nyo mabuti itong Bible verse na to. Ha? Pag hindi nyo naintindihan to, hanggang dito, pagpunta sa langit, magyayabang ka pa. For by grace you have been saved through faith. Yung faith mo, kinonekta mo sa grace. Kaya nagkaroon kayo ng pagkakaisa ng Diyos. Nag-respond ka eh. Puro bumaba ang biyaya sa iyo ng langit eh. Hindi mo alam kung kailan yun. Isang araw, naimbitahan ka sa church, nakarinig ka ng Word of God, shineran ka ng gospel, namulat ang katotohanan ng utak mo, sabi mo, totoo pala ito ah. Biyaya lang ng Lord, makakarating ako sa Kanya. And this is not from yourselves. Eh, dun pa lang, tapos na usapan. Makakauwi na ho tayo, tapos na message ni Pastor. Hindi dahil yan sa sarili mo. It is the gift of God. Kung regalo, babayaran mo? Kung regalo, paghihirapan mo? Eh, ba't parang feeling mo ikaw yung entitled mapunta sa langit dahil ikaw yung mabait? Hindi nga galing sa sarili mo yan eh. Regalo lang ni Lord sa iyo yan eh. Eh ano gagawin mo pag niregaluhan ka? Titingnan mo lang yung regalo. Titingnan mo lang? Niregaluhan ka na nga eh. Niregalo sa akin. Sabi ko, ang ganda naman ng relos na to. Pwede ba tingnan ko na lang, brother? Sabi niya, Pastor, hindi mapapasayo yan kung titingnan mo lang. Ano gagawin ni Pastor? Ha? Titingnan ko lang yung regalo. Inaabot na sa akin eh. Ano daw? Pakilakas nga yung nagsalita? O tatanggapin lang. Binayaran ko? Ulitin natin. Intindihin niyo mabuti ha. Intindihin niyo mabuti. Marami rito hindi maliligtas. Bakit? Gusto mong bayaran papunta sa langit eh. You are buying your stairway to heaven eh. Intindihin niyo mabuti. It is the gift of God. Okay? Not by works. O, hindi mo na nga pagtatrabahuhan eh. Sino nagtrabaho nun? Si Jesus Christ. Ang hirap ng trabaho nung mama. Iipako ka sa krus, madali ba yun, brother? Madali ba ipako sa krus, brother Jeff? Napako ka lang dito, naghihiyaw ka na eh. Natusok lang ng karayom, naghihiyaw na eh. Eh, ipako ka pa sa krus, madali ba yun? Ang hirap ng trabaho ni Lord. Ito, binigyan din natin, bro, walang plexan eh. Walang plexan sa langit eh. So that no one, say it with me, no one. O, i-deny ba natin good works dito, Pastor? Hindi. Itutuloy natin yan, di pa tapos yung verse 9 eh. So that no one, ulitin natin, no one can, okay. Bakit binigyan diin yun sa baba? Upang walang sino mang tignan mo yung katabi ba, mas mabait ba sa iyan? Tignan mo nga. Eh, Pastor, mukhang masalbahe sa akin itong isang to eh. Hindi pwede sa langit yung isang yan, Pastor, sa totoo lang eh. Tignan mo yung katabi mo, mas mabait ba sa iyan? Mas karapat ba sa langit yan? Tignan mo nga. Eh, wala nga eh. Wala nga makakapunta eh. Eh, ba't ipagmamayabang mo yung kabaitan mo? Eh, kung mabait ka pala, hindi mo na kailangan si Jesus. Bakit namatay pa yung mama dun sa krus? Kaya mo naman palang magpakabait at makarating dun. Sabi ng Lord, anak, nakahiya naman ako sa iyo. Pahirapan ko pa sarili ko rito. Magbait ka naman pala. Ba't namatay pa ako rito? Ikaw na lang pala siguro. Ulitin natin ha, ulitin natin. Intindihin yung mabuti. Kasi ang buhay Kristiyano ninyo, apektado pag hindi nyo naintindihan tong foundational truth na to.
You will live your Christian life as if you are entitled of everything. And you want to see everybody cope up with the standard you are trying to put on them, which in fact you cannot afford to do by yourself. Yan ang hirap nun eh. Ang taas ng standard mo sa tao, yung standard mo, hindi mo naman maayos. Hello? Kaya minsan inis na inis ka sa kapwa-tao mo eh. Ba't hindi tumino yan? Tanong mo sa sarili mo, ikaw ba matino ka? Hello? Naglalagay tayo ng standard sa tao, yung standard natin hindi natin maabot. Kaya yumayabang tayo. Ang spiritual pride, ang pinaka nakakatakot na yabang sa mundo eh. People who are rich, they can afford to put down others who are poor. They are economically affluent compared to others. Kaya yung yayabang na mayayaman, inaapi yung mahihirap. Yung matatalino, inaapi yung bobo. Yung magaganda, inaapi yung mga walang kilay. Eh bakit? Kasi yung yabang na yan, kita yan. Pero yung spiritual pride, hindi mo nakikita yun eh. Feeling niya, banal siya. Naku, ito na naman yung mga chismosa. Ako lang di chismosa rito. Ito na naman yung mga matapobre. Ako lang di matapobre dito. Kasi yung spiritual pride, hindi nakikita yon. Eh kung magsuot ako rito ng mga diamonds at mga lahat ng mga jewelries, tapos ang lalapad ng aking mga ginto rito, sasabihin nila, napakayabang nitong pastor to, tingnan mo. Na, pwede nyo makita yung yabang ko. Kaya nga hindi ako nagsusuot ng ganun eh. Kasi pagka nagsuot ng ganyan, si pastor, kinukuha niya yung pera ng simbahan. Pag mamayabang may pa yung ginto niya. Kasi madaling magmayabang economically. Aesthetically, yung beauty mo, pwede mong ipagmayabang yan. Lalo pag yung mascara mo, pinaganon mo na mahaba. Kitang-kita na lahat kagad yun. Ito, ang yaban na naman itong isang to. Kita magmamaskara lang para nasasapitan siya ng mga mabubuyog. Kasi madali makakita yung mga ganyang yabang eh. Pero yung spiritual pride, sa loob yan eh. Kaya doon tinutumbok ng Bible ang spirituality. Pagdating sa langit kasi spirit na tayo ron eh. Hindi na wala nang physicality, wala physikalan doon eh. Tuloy natin. Ito na, kasunod, verse 10. O sige, binigyan ka ng regalo ng Diyos. Niligtas ka na. Tinanggap ka na sa langit. Ang pangalan mo nakasulat sa Book of Life. Ano, okay na yung pastor. Pupunta na ako sa heaven. Enough na ba yun, pastor? Hindi ba natatapos? May kasunod. Ayan, verse 10. For we are God's handiwork. Ano ba yung handiwork? Handiwork, something that one has made or done. Ikaw yung ginawa niya. You are the created beings. You are not the creator. You are the creation. Okay? Maliwanag. Hindi ikaw ang lumalang. Ikaw yung nilalang. Okay? Maliwanag, ha? Ngayon, anong gagawin ng mga nilalang? Ginawa ka para kanino? Created in Christ Jesus to do good. Ano daw? To do what? O, yun naman pala eh. Nung tinanggap mo si Lord, dahil binigyan ka niya ng biyaya, wala kang kinalaman doon, wala kang contribution doon. Now, you are created in Him. Ang gagawin mo pala, gagawa ka na ng bad works ba? Bad works? Eh bakit maraming bad works na nagaganap? Maraming bad attitude, bad behavior, bad inclination, and evil persuasions. Eh created ka pala para kay Lord, para doon. Kailan hinanda ng Diyos yun, yung gagawin mong yon? Kailan daw? Which God prepared, kailan? For us to do. Anong ibig sabihin ng advance? Eh kung in advance pa sa future pa, di ba? Okay, ngayon, titingnan natin ngayon. Tingnan natin ang theology nyo kung maayos natin. Kailan ka ba naging mabait? Pastor, hindi nga ako naging mabait. Kung totoo lang, pastor, sa totoo lang, kung ako po ay huhusgahan ng Diyos, at kung tayong lahat dito ay i-judge ni Lord, walang deserve sa langit. Alam mo yan sa sarili mo.
Kasi sa langit, perfect. Hindi ka naman perfect, di ba? Walang deserve sa langit. Eh, doon tayo malilito. Bakit in advance ni Lord yung paggawa mo na mabuti? Hindi mo pa nagagawa, dapat gawin mo na. Parang hirap naman yung pastor. Hindi ko pa nga magagawa, tapos pinagagawa niya na sa akin. Eh, yun ang plano eh. Okay? Marunong ka pa kay Lord eh. Prepared, past tense, in advance for you to do. So, before you are, you have been. And before you will be, you have been done. Ang hirap intindihin, Pastor, anong ibig sabihin nun? Ito yung tinatawag nating already not yet. Ano yun? Already tapos not yet. Oh, yan. Kasi nga, ganun mag-isip si Lord eh. Eternal nga kasi. Ikaw, meron kang past, may present, may future. Siya, wala. Eternal nga siya eh. O, intindihin natin mabuti. Explain ko sa inyo mabuti itong theology natin. Para maayos tayo. Kasi akala natin hindi tayo holy, hindi tayo perfect. Kaya hindi naman ako banal, Pastor. Makasalanan ako eh. Hindi, pinaglilihi pa lang ako ng nanay ko. Naninipa na ako eh. Nandun pala ako sa tiyan ng nanay ko, iba na yung, I was born and conceived in sin, sabi ni David, Psalms 51. Explain natin mabuti. God's plan is prepared in advance. Ulitin ko. God's plan is prepared in advance. Ano plano niya sa'yo? Para gumawa ka ng lakas. Parang hina. One again, lakas. Okay. Hindi ka pa ginagawa, naka-prepared ka na dun sa good works. Grabe, no? Tindi, no? Tingnan natin yung Bible. 1 2 Timothy 1:9. It is God who saved us, past tense, and called us, past tense na naman, with a holy calling, maliwanag not according to works. Walang kinalaman talaga yung works mo eh. But according to His own purpose and grace, which was given in us in Christ Jesus. Kailan? Kailan uli? Hindi ka pa pinapanganak, kilala ka na ni Lord. Hindi pa conceive ng nanay, tatay mo, kilala ka niya. Sino pa? Yan po yung titignan ko kung sino natutulog. Tapos babatuhin ko siya. Imagine niyo to. Ganong kalaki yung utak ng Lord. Naka-prepared ka na, Angie, Jeff, halina kayo. Lumakad na tayo. And He walks with me, and He talks with me, and He knows who am I. Hindi niyo ba naisip ganun ka kamahal ng Lord? Nasa isip ko pa lang, Lord, before time eternal. Anak, I have been conceiving you since time eternity. Sa dami-dami ng tao rito sa mundo, ikaw pa. Tanong mo mga sa sarili mo, sa kapatid mo, bakit kaya ikaw? Hindi ka ba nagtataka nun? Pagdating mo sa langit, tanongin mo si Lord, Lord, hindi ko deserve to. Kaya nga hindi by works eh. Kung by works yan, hindi ka obra sa akin. Biyaya ko yan. Ako nagplano niyan, kaya huwag ka nang pumalag. Nagigets niyo ba ako? Sige, gibain niyo na to. Kung hindi ka naniniwala sa Bible, gibain niyo na yung 2 Timothy 1:9. Burahin niyo na sa Bible yan. Hindi ko maitumba-tumba to. Sabi ko, Lord, hindi. Kinakailangan may participation ako sa ligtasan ko eh. Nung binasa ko to, hindi ako mapakali. Sabi ko, Lord, bakit? Ako nagdesisyon para tanggapin kita eh. Sabi ng Lord, hindi ikaw. Wala ka pa nga sa mundo, kilala na kita eh. Ganun ba yun, Lord? Sorry, Lord. Yayabang ka na naman kasi pag ikaw pumapil.
Naintindihan nyo ba itong usapan na to? Mga brothers, naintindihan nyo? Yung mga bagong dating dito, tinatawag na kayo ni Lord. Ayan o. Ito yung panawagan na hindi mo pa nadidinig, pero alam mo, tinawag ka na. Kasi pag tinawag ko, Richard! Tinawag ko si Richard, alam niya, tinatawag ko siya. Ito yung panawagan na tinawag ka na, pero hindi mo pa nadidinig, tinawag ka na. Kaya pag nagbabasa ka ng Bible, intindihin mo, Lord, ang lawak naman pala ng pag-unawa mo sa akin. Hindi kita maintindihan kasi, Lord. Kasi nga, limitado utak natin. Siya, infinite tayo, finite mind. The infinity of God cannot be contained by your physicissimus finite mind. Napakaliit eh. Hindi mo kaya ipasok sa kukote mo, bakit ganun kalaki? Before times eternal. Explain to me eternal. From everlasting to everlasting. May umpisa, wala. May katapusan, wala. That is God. Eternal nga eh. May eternity ba? Hindi meron. Nasa Bible eh. Isa pa, tingnan natin. Okay, ulitin natin ha. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus. Ginawa ka para kay Kristo Jesus. Para gumawa ng mabuti, hindi masama. Dahil hinanda na ng Diyos yan in advance. O kaya binabalik ko kayo doon. Retroactive tong idea natin. Binabalik ko kayo doon in advance. Kung saan nagsimula yung preparasyon. Okay? Kailan ka nagsimula? Nung ginawa ka ng nanay-tatay mo. Kailan ka nag-Japan? Nung nagkabisa ako. May simula lahat dito sa mundo eh. Amen? Kailan ka nagkauban? Yung na-stress ako. Kailan ka tumaba? Yung nagkakain ako. Lahat yan may simula eh. O kailan ka pumayat? Nung nag-exercise na ako. Kailan lumaki katawan mo? Nung nag-gym ako. O kailan ngayon pumayat uli? Yung nag-diet. So lahat may katapusan, may simula. Tama? Eh kay Lord, may katapusan? Wala. May simula? Wala. Eternal nga eh. Eh paano mo ngayon na re-rebat yun? Ulitin, number 2. Isaiah 49:9. I am God and there is none like me. Declaring the end from the beginning. Ikaw, kaya mo ba yon? Can you declare your end? Sabi mo, I will be thy rich. Sino nakakaalam nun? I will be thy in New York. Baka sa New York kubaw ka mahulog. Bumagsak ang building doon sa Pampanga, nadurog ka. Can you declare your end? Who can declare the end? Only God. Tama? Oh. From the ancient time, things that are not yet done. Imagine mo si Lord, no? Yung umpisa mo, alam niya. Yung katapusan mo, alam niya. In the middle of that, you have to manage it. Sabi ng Lord, o anak, binigyan kita ng free will. O, sino dito may free will? Lahat ba rito may free will? O bakit kulay puti ngayon yung sinuot mo, hindi itim? Sino nagdesisyon yan? Asawa mo, ikaw? Sabi nga ni Mami, o ayusin mo yung damit mo. Gusto ko asul, bakit na mamimili? May free will ba kayo? Bakit gusto mo dyan umupo? Para hindi ka makita. Ikaw, gusto nyo dyan sa gilid para madali maihi. Pinipili nyo buhay nyo, di ba? Bakit pinili mo yung asawa mong yan? Kasi gwapo, pastor, sa mayaman. At pinili-pili mo yung, yung sapatos na ganyan. Kasi acceptable. Tingnan nyo mabuti, ha? You are declaring things. If you are to declare things, you have to prepare things and choose the things you are declaring. Sabi, bibili ko ng Louis Vuitton. Nakabili na nga ba? Okay. The moment you decree a thing, you do the things.
When God decreed the things, it has been done. And God says, let there be light, and there was light. When He decree a thing, declares a thing comes forth. That is your God. O, di ang laki, di ba? Ang galing. Ano ngayon ang contribution mo sa langit? Yung pagiging mabait mo ba, nadadagdagan ng langit? Yung pagiging masama mo ba, nababawasan ang pagmamahal niya sa'yo? Kasi parang nakasalalay ang mundo sa sarili mo eh. Parang ikaw yung Diyos eh. I'm beautiful. I'm holy. Kaya hindi ako nahuhuli. Tingnan niyo mabuti. Your end and your beginning. You cannot afford to manage it. Yung iba ayaw mamatay, bigla naman namamatay. Eh, di ba? Iba nga rito, ayaw pa mamatay, bigla naman mamamatay. Iba naman gusto nang mamatay, ay parang mamatay-matay. Sabi niya, mamatay ka na sana. Hindi pa rin mamatay, pastor. Masamang damo kasi. Hindi mo nga nakatanda, ang Diyos nga nakatakda sa atin yan. For He determined the exact time and place where we should live. Acts 17:27. Imagine yung ganong kagaling ang Diyos mo. O, ito, tuloy natin. 2 Thessalonians 2:13. God choose you from the unto salvation and sanctification of the Spirit and belief of the truth. Wala ka pa nga doon, kilala ka na ng Diyos eh. Pero siyempre, pinipare ka niya in advance. Bibiyayaan kita ng Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit nasa iyo na, mauudyo ka na ka ngayon, naayusin na kita. I will transform you into the very image of my Son, Jesus Christ. To be conformed into His image so that you will live holy according to His purpose in Christ Jesus. Kaya nga Christian kay Christ in one. Nasa iyo si Lord. Kaya ang dating, lakad Kristiyano. Kaya ang contribution mo lang doon, cooperation. Nakikipag-cooperate ka ngayon sa Holy Spirit. O, tuloy pa natin para maging maliwanag. Na wala ka talagang kinalaman dito. Ephesians 1, verse 4. For He chose us in Him, kailan daw? O, kita mo, yan ka na naman. Napakaraming Bible verse na yan. Ewan ko na lang kung di mo pa maintindihan yan. Kailan ka pinili ni Lord? Kailan ka tinawag ni Lord? Para maging ano? Para maging siga. Para maging adik. Ayun ba panawagan natin? Para maging sanggano? Para maging alagad ni Satanas? Ayun ang liwan-liwanag eh. Ayan o. Before the creation of the world to be what? In love. He predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ in accordance to His pleasure and His will. Ayon sa Kanyang layunin at hangarin. Eh kung gusto niya, ano magagawa mo? Hindi, Pastor, irresistible ang grace eh. Kung irresistible ang grace, wala kayo dito. Wala rin ako dito. Papalagang ko yun. Yo, Lord, ayoko sa'yo, Lord. Gusto ko mag-addict, Lord. Eh. So dito bakit ang ngayon nandito pa rin kayo? Kung irresistible yung grace. Come on, talk to me. Have you resisted the grace of God? Eh, believer ka eh. Yung unbeliever, hindi talagang hindi i-resist niya yun. Ayaw niya yun eh. Bakit? Gusto niya mag-addict eh. Brad, Bible study tayo. Hindi, Brad, iinuman pa kami. Tagay ka muna, Pastor. Bible study nga eh. Ba't ba sino may gusto nito? Ikaw sa Diyos. Ulitin nyo, tanong nyo sarili nyo, sino may gusto niyan? According to His pleasure and pag ginusto na yung Diyos, aayaw mo. Kaya mo bang ayawan yun? Tanong niyo sarili niyo, Lord, kaya ba kitang ayawan, Lord? Ha? Ulit. Sige, ulit. Malilito na ngayon yung mga predestination dito. Pastor, ang lilit, nakakalito naman yun, Pastor.
Can you resist God? O, kita nyo, hindi nyo na masagot. Sa loob-loob mo, ayoko nga sumunod, Pastor. Pinilit lang ako ni Sister Linda rito umatin. Sa totoo lang, whether you like it or not, hindi ka mananalo dun. May mananalo ba kay Lord? Si Pero nga, pumalag si Pero. Sabi ni Pero, I will not allow the Israelites to get out of my control. They are my slaves. Bring them back here. Sir, nandun ako sa Red Sea, namamahinga na sila. Huliin nyo, pabalikin nyo. Pag pumalag, patayin nyo. Lumalaban pa si Pero Sabi ni Moses, Lord, eto na naman itong mga Egyptian, papatayin na kami. Kukulit, no? Yayabang, no? O sige, hampas mo yung baston mo sa tubig. O divide by 2. Lumakad sila, di ba? Sunod pa rin yung mga ang yayabang talaga They are trying to resist God. Sabi nga, do not touch my people. Let my people set them free. O, sinugod pa rin. Sabi ni Lord kay Moses, Moses, sarado mo na yung dagat. Parang zipper lang, ginano, no? Lunod. Nanalo ba sila kay Lord? Mananalo ka ba kay Lord? Yun na nga ang will niya, saka pleasure niya, tapos aasarin mo pa siya. Ayun yung pleasure niya, Gusto ko nga piliin kita, pas papalag ka pa. Lord, mas magaling ako sa'yo, hindi mo ko kaya. O sige, laban tayo. Tingnan natin kung manalo ka sa akin. Ayaw mo talaga, doon ka na sa impyerno. Ayaw mo talaga Naintindihan niyo ba to? Pag ginusto niya at niloob niya, mananalo ka pa ba doon? Yung iba pinipilit pa rin, hindi kaya kong labanan ng Diyos. So sige, lumaban ka na lang. Tingnan natin kung sino mananalo. Are you getting this, Christian? Ipiniprepare ka na para maayos ka, anak. Ikaw naman, nagre-resist ka na naman. Basahin natin, pagdating ng judgment day, sabi ni Jesus Christ, Matthew 25:34, Then shall the king say unto them in his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Kailan daw? I try to make some kind of quarrel with the Word of God, but I could not win. Sabi ko, Lord, hindi ako mananalo sa'yo, suko na ako. Gagawin ko na lang yung tama. Kasi nagre-resist yung kalooban ng marami na gusto pang gumawa ng kalokohan Nandyan na si Lord sa buhay mo, tinawag ka lang ng Lord to do good. Kaya yung iba, ayaw tanggapin tong turo na to, ayaw manatili doon sa good work kasi gusto mag-resist. Kasi sabi niya, Lord, ako pa rin ang Diyos ng buhay ko, kaya lang pinili mo na pala ako para magpakabait kay Kristo Kaya pakisabi mo nga sa katabi mo, magpakabait ka na kasi. Gangis, pinili ka na nga Nandiyan ka pa rin, pagchichismis ka pa rin. Ang taray-taray mo pa rin. Ang yabang-yabang mo pa rin. Ang taas-taas mo pa rin. Pinili ka na nga para maging good. To do good works in advance. Naka-registered ka na nga sa langit. Ayaw mo pa rin. Nagre-resist pa rin. O, kita nyo. Yun ang mali ng turo ng Armenianism pagka nare-resist mo yung biyaya ng Lord Kasi gusto pa nila talagang makipaglaban sa Diyos Kaya nga nawawala salvation. Kasi nga, sila kasi ang umawak ng kaligtasan nila, hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos ang nagsimula, kaya sila pa rin. Kaya they could lose it because they could not maintain it. Nakakatakot yung ganung turo. Parang tinatanggal mo yung kapangyarihan ng Diyos sa kapakanan ng anak na hinirang niya. You cannot resist God. All you have to do is to submit to His will. Sabi niya, anak, gusto kita ba't ayaw mo sa akin? Kasi may gusto kong iba O, di ba? Ganun, di ba? Kaya ayaw mo sa kanya kasi may gusto kong iba. Yung iba namang ginugusto mo, Satanas naman yun. Si Satanas kasi madali mandaya yan. I-entice kayo, Bibigyan kita ng Louis Vuitton, bigyan ka ng Rolex, bigyan ka ng magandang kotse, bigyan ka ng yaman, papasyal kita. Ikaw naman, nainganyo ka naman kay Satanas, bumibigay ka naman. Kaya nakalimutan mo na tayo mag-church. At nakalimutan mo si Jesus.
Iniready ka na nga ng Lord. In-advance ka na ng Lord. Prepare ka na ng Lord. Tinawag ka na ng Lord. Inihanda ka na ng Diyos. Lakad na lang, anak. Simula ba nung sumanggap kay Lord, naging miserable yung buhay mo? Sino dito simula tumanggap kay Lord, naging demonyo buhay niya? Tingnan natin. Meron ba? Wala naman. Napaganda pa nga buhay natin, di ba? Bagamat may problema, natural lang yun para i-test yung faith natin, para tumaas ang karakter natin. Gumanda buhay na, maging matino tayo at maalis ng mga maling-maling impluensya sa utak natin at mga taong nasa paligid natin, mawala na sa buhay natin sila at na sumama na tayo sa mga pulutong na matutuwid at mga kalipunan ng mga banal. Amen? Palakpakan natin ang mga sarili natin. Dahil napasama kayo sa mga hinirang na banal. Kaya ba ang pipiliin nyo, barkada nyo, brother? Amen? Sabi mo kay Armani at kay Jeff, buti lang, barkada tayo. Tayo yung mga anak ng Diyos. Hinirang tayo ng Panginoon. We are eternally blessed, ordained by God before the foundation of the world. From the foundation of the world. O ilan pa bang Bible verse para ipatunay sa'yo, para ikaw talaga yung maniwala na talagang you are really called by God to holiness. 1 Peter 1:20. Who, as a sacrifice for sin, si Jesus Christ siya, si Christ, was foreknown indeed. Kailan? Kita nyo? Nung nagkasala si Eva at Adan ba, nagulat ba si Lord? Ay, nagkamali ako. Kinain yung mansanas. Nagulat ba si Lord doon? Na-surprise ba siya nung nilagay niya yung mag-asawa doon sa garden? Huwag kayong kakain ng pagkain dito sa gitna, mamamatay kayo. Natukso sila si Satanas. Nagulat ba yung Diyos doon? He was taken to surprise na, hindi ko alam to, wala sa plano ko to, paano gagawin ko? Nagkaganon ba si Lord? Alam ng Lord, mayayari yun. Kaya meron siyang i-prepared before the foundation of the world. The Lamb of God is slain before the foundation of the world, that is Jesus Christ, for the preparation of the sin of all mankind. Because alam niya magkakasala tayo. Kaya bago dumating yung problema, may solusyon na siya. Matthew chapter 5. Before you ask of the things you need of God, God knew it already. Ayusin natin yung theology natin para medyo tayo. Kasi ating traditional belief, kinakailangan gumawa ka para matanggap ka ng langit Relihiyon yun, relihiyon. Christianity to Psalms 139:16, your eyes. Kaninong eyes to? Kay Lord, Hindi literal eyes. Pag sinabing eyes dyan sa Bible, means euphemistic yan, no? Para to personify, God can see. I saw my unformed body. Kailan yung unformed body mo? Fetus ka pa lang nun Fetus ka pa lang Unformed pa yun di ba? Amen? All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Hindi nyo ba alam yung pati pagpunta nyo rito sa Japan, alam ni Lord yun? Yung naging asawa mo, yung naging ex mo, yung naging anak mo, yung magiging apo mo. Pati nga hibla ng buhok mo, bilang niya Have you counted the hair of your head? Nabilang nyo na ba yung uban sa ulo nyo? Nabilang nyo na? Ay, ang dami ko ng puti. 1, 2, 3. Nabilang nyo na yon. Si Lord bilang lahat yon. Pati nunal mo sa katawan, pati hibla ng bituka mo, alam niya. Pati yung cancer na nabubuo dyan sa tiyan mo, alam niya yun. Kaya niya rin tanggalin yun. Ganon ka-powerful si Lord. Lahat ng araw sa buhay mo, nakasulat na sa aklat niya bago mangyari yun. Sabi ni isa, Pastor, mag-aasawa na ba ako? Ready ka na ba talaga? Hindi pa nga Pero alam na ng Lord kung sino mapapangasawa nyo. Sino lahat ng binata rito? Taas ang kamay. Daming binata rito Alam nyo ba sino mapapangasawa nyo? Hindi. Sabi ni isa, Pastor, alam ko na, Pastor, bakit? Nasa church po tingnan nyo mabuti, When God ordained you, God foreseen you, foreknew you, ibig sabihin ng bago maganap,
alam niya na, nangyari na sa kanya. Oh? How could you be so worried about tomorrow when the tomorrow is already in the hands of your Almighty Father who loves you and cares for you, who never wants to miss your good things in this life because He has a wonderful plan for you. Kaya hindi ko maintindihan eh. Kristiyano tapos nagwo-worried, natataranta, nagpapanik. Mag-worry ka kung hindi mo alam ang Bible mo, hindi mo kilala yung Diyos mo, that your God is a sovereign God. He's in control of all things. Yung ibon nga sa puno, hindi mahuhulog yun. Walang pahintulot ng tatay mo sa langit. Eh. Ano pa kaya ikaw, hindi ka naman mukhang ibon? Mukha ka lang tilapia. Pambira ka. Natatakot ka pa, ma. Pastor, baka mahulog ang aeroplano. Huwag tayo mag-abroad. Eh, paano ka makaka-abroad dyan? Lagi ka lang natatakot. Pastor, huwag tayo pumunta sa Hanabi, baka bumagsak sa atin ang fireworks. Lahat naman ng fireworks, mababa sa'yo. Napaka-special mo naman. Lahat na lang kinakatakutan. Ano ba namang klaseng Kristiyano to? Manginginig pa. Hawak ka nga ng Diyos eh. Bago mangyari yung magaganap sa buhay yan, naka-ordain na yan. Kung iba natatakot mamatay, iba natutulog na lang, patay na. Naintindihan niyo to? Listen to me. Kahit natutulog ka, kung kukunin ka na, Lord, kukunin ka na nun. Amen? Mas maganda yun, natutulog ka, kaysa naman nung labangga ka, no? Gula-gula na ang katawan mo. Kaya pasalamat tayo kay Lord. Lord, etong buhay na to, wala namang halaga yan. Ang eternity ang pag-usapan natin. Sapagkat dahil sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng magawa upang walang sino mang Okay, bakit ka nagmamalaki? Being chosen by God is a profound privilege, not an inherent right. Viewing our calling through this lens protects believers from pride and foster a spirit of humble gratitude. Lord, salamat po. Hindi naman po karapat-dapat pero tinanggap niyo ako. Pinatawad niyo ako. Iniligtas niyo ako. Hindi ko po deserve to, Lord. Ni isa man namin dito walang deserve. Kaya himbis na maging mayabang ka, nagiging humble ka. Nagiging mapagpakumbaba ka. Nagiging magparaya ka. Hindi yung feeling entitled ka lagi. Pastor, bakit gano'n? Every time papasok ko sa church, parang nagkakasala po ako eh. Ano naman yung nararamdaman mo? Kasi feeling ko ako lang pinakamaganda ron eh. Sabi ng pastor, Sister, hindi kasalanan yan. Ano po tawag doon? It is a mistake, not a sin. Dapat ganun ang mentalidad mo, yung bang, ang baba lang ng loob mo, hindi ka, walang yabang. Kaya nga, inaalis dito yung, reflection ba sa langit, bro? Reflection. Kasi pagdating sa langit, yung nakarating tayo dahil sa pagiging mabuti natin, pagtabi ng isa sa'yo doon, bakit ka napunta sa langit? Brother, ang dami kong natulungan, may hirap. Vloggers ako noon, nagbibigay ako ng mga pera. Ikaw, ano? Pulubi lang kasi kami. Magkakaganunan doon, malungkot ang langit pag mayroong flexan doon. Malungkot, kasi magyayabangan doon eh. Amen? Kaya pantay-pantay lahat tayo doon sa magitan lang ng Jesus Christ. Si Kristo lang ang itataas natin sa langit, wala nang iba. Glory all to Jesus! Not to anyone else, not to us, Lord, but unto you. The glory and the honor, the power and the majesty belongs to our God, and He alone is to be worshipped. O yan, malibag. Excited lang ako, bro eh. Kasi pag hindi nyo naitaas si Jesus Christ, ikaw itataas mo yung sarili mo. Kaya nga sabi ni John the Baptist, hindi ako siya. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Habang siya itataas, ako ibababa. I'm not worthy to untie even the sandals of my Lord.
He is the King of Kings and the Lord of Lords. Jesus Christ. Kaya lagay mo sa utak mo, Lord Jesus, ikaw ang nagbigay sa akin itong mga pagpapala. Nandito ako sa Japan. Meron akong natapos. Meron akong pera. May trabaho ko. May lusog ako. Wala akong sakit. Everything belongs to you, my glory and thy honor. My power and my achievement, all the accolades and the presentations of my glory belongs to my God. To God be the glory. Solo Deo Gloria. For only God's glory alone. O sabi, Pastor, mayaman ako eh. Dahil ako gumawa nitong yaman na to eh. Eh mamaya, kukunin na ni Lord yung buhay mo, tano yung yaman mo. Spirit of humble gratitude. Lord, nawa ang bawat isa sa amin dito maintindihan. We are not entitled of this life. We are only pilgrims. Dadaan lang po kami sa buhay na ito. Wala kaming iiwanan. Kahit na pinakamalaking tao sa mundo na nabuhay, pinakamayaman. Everything will be left behind. Sabi nung awit, when you died, you only bring there is your soul. Think it over. Brother and sisters, kung meron kang ganyang pakiramdam ngayon, sa usapan, ikaw ang bumibida lagi. Sa samahan, ikaw lagi ang taya. Sa pulutong nyo, ikaw lagi ang parang sumisiga-siga. Baka merong gustong ayusin si Lord. Anak, kaya ka lang nagkaroon yan dahil binigay ko sa iyo yan. Always remember this. No man received anything unless it is given to him from above. John 3:27. Wala tayong anumang tatanggapin sa buhay na ito, malibang ipagkaloob ng itaas. Yung pagpunta mo sa langit, sa Kanya pa rin galing yan. Nag-response ka lang sa magitan ng pananampalataya mo sa biyaya, sa grasya niya. Inuuna tayo ng Lord. Tandaan niyo to. We love Him because He first loved us. Palakpakan niyo si Lord. Ulit. Minamahal natin siya dahil siyang unang nagmahal sa atin before the foundation of the world. Tapos para nakasalalay sa pagmamahal, buti nga mahal ko si Lord. Kung hindi ko mahal yun, hindi ako magsaserve dyan. May utang si Lord sa'yo. Baka pag hindi ako mati sa church na yan, wala na yan church na yan. Pag hindi ako nag-tithes dyan, wala na yan, hindi natatagal yan. Parang nakasalalay sa'yo yung simbahan ng Diyos. Parang nakasalalay sa'yo yung, pag wala na si pastor, wala. Hindi nakasalalay sa akin ang tatag ng simbahan ni Jesus Christ. Sabi niya, I will build my church. Kung sa Diyos yan, sa Diyos yan. Amen? Kaya alisin niyo yung sense of entitlement. Tanggalin niyo sa utak niyo yun. Kasi sabi ng Bible, ang nagmamataas ay at ang nagpapakumbaba ay. O, yun lang ang sekreto. Gusto niyo maging tagumpay sa buhay? Proverbs, Fear of the Lord and humility brings wealth, honor, and life. Proverbs, yun? Isa lang nakakaalam. Proverbs 22:6. Humility and fear of the Lord brings wealth, honor, and life. Yang tatlong yan ang hinahanap ng mundo. Wealth, honor, and life. Paano makikita yun? Nasa Bible, sinabi. Ang pagkatakot sa Diyos at ang pagpapakumbaba ang nagdadala ng yaman, dangal, at buhay. Kung gusto mo yan. Kung gusto mong makuha at hindi na tumagal dito sa mundo, manatili ka dyan sa yabang mo. Sabi ng Lord, hindi tatagal sa akin ang mapapride. For God resists the proud, but give more grace to the humble. James 4:10. Are you getting this, Christian? Tapos na ako magsalita. Kayo na ho ang magpakumbaba.
Tayo po'y manalangin. Lord, thank you, God. Isang bagay lang ang masasabi namin. Maraming salamat po. Hindi po namin deserve ang buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang sanlibutan, kilala niyo na po kaming lahat. Hindi namin deserve, Panginoon, ang maparating sa buhay na walang hanggan. Mga bagay-bagay na pagpapala sa lupa, hindi rin namin deserve. Ikaw ang nagbigay sa amin ng talino, lakas at kakayahan. You give us the ability to produce wealth. You give us the knowledge to understand life. You give us the strength of the body so that we could work and earn our livings. But in spite of all, we feel that we are entitled of everything because we thought it is our good deeds, our own personal doings that we have these things in our lives. But the real issue is, it is you, God, who gives. Ikaw ang nagbigay ng hininga. Ikaw ang nagbigay ng buhay. Kaya po kami nakakapaghanap buhay. Kung tatanggalin niyo na po yung hininga namin bukas, tapos na rin po ang aning hanap buhay. Kasi hindi na po kami makakahanap dahil patay na kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Whether you are rich or poor, young or old, educated or not, your duty is to serve God and to humbly yourselves before your Creator. Without humility, without humbling ourselves to our Creator, we are telling God, Lord, we don't need of you because we are the master of our destiny. But the real thing is, God is God. He is the eternal one. We are the finite people trying to compete with the infinity of our God. We will not win, O Lord. We'll just submit to your rulership and authority because you are the Lord of all. If Christ is not the Lord of all, He is not Lord at all. Therefore, God, through your Son, Jesus Christ, under the guidance of your Spirit, we commit to you ourselves. In Jesus Christ's name we pray. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah. Amen. Kailangan ko pa bang ipaliwanag yung aking exhortation today? Sobrang swak na swak sa turo ni Pastor. Grabe, thank you Lord. All glory to you. Talaga naman pong we do not deserve everything that we have only by the grace of God. No? Grabe. Minsan nakakaiyak na lang talaga yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Tama po? Kasi hindi po talaga natin deserve yung meron tayo. Pero dahil nga sa pagmamahal ng Panginoon, no, pinagkakaloob niya lahat sa atin. Ang aking birth sa umagang ito is, the earth is the Lord's and everything in it. Di ba sabi ni Pastor kanina, ang lahat ay hawak ng Panginoon at ang lahat ay galing sa Kanya. So kung ikaw kapatid, iniibig mo ang ating Panginoon at alam natin, ina-acknowledge natin na ang lahat ng meron tayo is kaloob lang ng Panginoon sa atin. Sino tayo para kuriputan ang ating Panginoon? 10% is just a little small amount of giving back to the Lord. Napakaliit lang yan, sa lahat ng binanggit ni Pastor kanina na ibinabalik natin sa Panginoon. So bakit hindi natin ibigay at ipagkaloob sa Kanya na Siya ang gumawa sa ating lahat? Siya ang nagbigay ng hininga mo, Siya ang nagbigay ng kalakasan mo, Siya ang nagbigay ng talino mo, ng kakayahan mo para mag-produce ng kung ano ang meron ka sa wallet mo at sa buhay mo. Di ba po? So, I am encouraging everyone. Di ba? We are told to do good works, and good works and giving back to the Lord is part of our good works for Him. It is not an obligation, but it is a form of our love and giving back to the Lord. Kasi ganun natin siya kamahal dahil ganun niya tayo minamahal. Ushers, please. To our first timer, Hideoni Kawaguchi. Hideoni Kawaguchi. Asan po siya?
Konnichiwa. Tate kudasai. Hi. Welcome to the family of Christ. Hideyoko Kawaguchi-san. Hi. Ano sabi? Yokozo. Yokozo dozo. Mata yoroshiku onegai shimasu. At si, ayun, husband po of Ate Eva, no, Sister Eva. So welcome. And welcome sa ating mga sashiburi, sa ating mga kapatid, the handsome boys there. Hi guys there, Ate Linda, Tamura-sang, welcome back. Every year, nandito yan sila. They are the original, mga ano na yan, mga lumang, mga lumang originals ng GFCF. With the grace of God, maraming salamat. And Japanese Bible Study again. Tapos na po ito, no? June 28 again. And August 23. So, lahat po ng ating husbands, anak, no? Meron po tayong Japanese Bible Study. To be, asawa ni Ate Ruby Nartea, no? So, siya po nagtuturo, maganda po ito. Sabi nga na anak ko, ang ganda-ganda daw po ng teaching doon. Talagang natututo sila. Oo, praise God, no? And, again, church retreat and water baptism. Everyone is invited to attend. Napakaganda po nito. To everyone who attended last year, napakarami pong nangyari at magagandang nangyari sa atin. Marami pong mga nag-level up with the grace of God. So, if you want to level up your spirituality in Christ, your maturity in Christ, we are encouraging everyone to join, come, and be with us in this celebration, in this retreat. Kasi talagang, sabi nga kanina, no, our lives is in the hands of God. At lahat, before the foundation began, we are called to be a server and warriors of Christ. So let us all go hand in hand para tayo lahat ay lumago, no? Sa pamamagitan ng pagtuturo na ito na gagawin ng ating pastor, ating Mami Winnie. At sa lahat po na gustong magpabaptize at gustong magpa-rebaptize, no? Pwede po yan. Baka po natutulog ng inyong mga spirituality dyan. Pwede po tayo magpababad ulit at magpalunod ulit kung gusto ninyo. May ilog po doon, pwede tayong paagos, no? Kung marami po tayong gustong paayos. But it's just a joke, but it is really, it's only the Lord that will change us, no? So, tayo po sama-sama na suportahan ang mga gitang gawain para lahat po tayo, no, ay lumago sa biyaya ng Panginoon. So let's all raise our hands. Maraming salamat, Panginoon, sa biyayang ito na kaloob mo. Lord, truly we are not worthy of everything that you have given us. And hindi napakakonti lang nito, Panginoon, para sa lahat na pinagkakaloob mo sa amin, sa buhay namin. Ngunit, Lord, ito po'y nanggagaling sa puso ng bawat isa sa amin. Tulungan mo na ang lahat ng mga taong naririto ay patuloy na bigyan mo ng pusong mapagbigay, pusong sumusunod sa iyo, sa layunin mo upang lumaki at lumawak ang iyong kaharian dito sa lupa. Help us to be part of and be a channel of blessings for this congregation, for this to further, Panginoon, at marami pang makatanggap ng iyong salita at mga buhay na mababaguhin mo sa pamamagitan ng mga salaping ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan mo po ito at gamitin mo lamang sa tama, O God. Ito po ang aming samot dalangin. To God be all the glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Wala ho, parang tayong mga pronouncements sa ating mga hinahanap na lugar. Kasi, so far, okay pa naman ang positioning nyo dyan. No? Mga relax pa ba kayo dito? Hindi pa tayo feeling sardinas dito sa church? Okay pa naman tayo rito? Okay, because of God's goodness, inalaw ng Lord na makaupo pa rin kayo na maayos dyan. Yung mga iba ro, nakatayo na rin. Pero praise the Lord, may mga upuan pa naman no? So let's keep on praying to God na if the Lord's willing, talagang marami pa tayo masyado rito dahil alam niyo naman po ang mga lugar rito sa Tokyo, napakamamahal dito, di ba?
Ako mga usapan. Kaya we are trying to figure out what is the necessary things to do habang tayo po ay maayos pa naman dito. Dito muna tayo. At kung talagang sumabugo tayo sa dami, we have a alternative to make another adjustment na magkaroon tayo ng second service. Pero as of now, let's see, under prayer pa rin yung ating mga places na hinahanap. Amen? Ang mahalaga, relax lang kayo dyan. Komportable ba kayo dyan? Hindi ba kayo baka masakit na ang mga likod ninyo sa ating mga upuan? Yung mga upuan po natin, makomportable naman kayo. Amen? Ayos ba? Tayo pong lahat ay magsitayo in order for us to honor God. Lord, marami pong salamat na sa kabila ng aming pagkukulang, inirang niyo tinanggap kami at binigyan kami ng buhay, masagana at masagya at walang hanggan kay Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama at Espiritu Santo, lahat ng anak ng Diyos ay magpuri sa Panginoon. Amen! Amen. Hallelujah. Let's all continue to praise our God. For He is the way, the truth, and the life. As we sing, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. Once again, let's lift it up. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you.
yours will be the only name that matters to me. The only name that matters to me. Yours will be the friendship and affection I need to feel my Father smiling on me. The only name that matters to me. Yours is the name, let's sing. Yours is the name that saved me. Mercy and grace, the power that forgave me. Your love is all I ever needed. Yeah. When I wake up in the land of glory, with the saints I will tell my story. There will be one name that I proclaim. We sing la la la, la 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 la. We sing la la la, we sing la 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 la. Don't let you guys sing. Let's sing the name. We sing Jesus. We sing Jesus. 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 Just that name. One more time. Let's sing it up. Jesus. 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 Just that name. We sing Jesus. We sing Jesus. Jesus. Just that name. When I wake up. Be one day that I proclaim. We sing